Well, magandang gabi po mga kababayan. Late na naman po ako dahil problema ulit sa power supply. Pag ganyan na late po, ibig sabihin, hindi ako magpag-vlog dahil brown out. Kaya, I have to rush now dahil hating gabi na. Well, past 8 o'clock. Ang gusto ko pong talakayin sa ngayon ay yung pagdadrama ni Mr. Rogando Sasot. Baka napanood nyo na rin po sa ibang mga DDS vloggers itong kanyang monologue. Marami naman po siyang binanggit na tama. Actually, may mga nagustuhan ako doon. Para bang kung magsalita siya doon para siyang makabayan. May paiyak-iyak pa Very emotional. Sumisinghot eh. So hindi ko alam kung umiiyak ba o sinisipon. Ngayon, marami naman po siyang magagandang sinabi, kagaya nung medyo pinagalitan niya si BP Sara na tinanong niya kung bakit daw ba tinanggap pa ni BP Sara yung confidential fund nung December 2022, yung 125,000 na masyadong controversial sa ngayon. Sa bagay, totoo. Bakit nga naman talaga tinanggap? At saka ang isa pa, bakit binigyan? Kusang bigay ba ni BBM or nag-request? Kasi sa pagkakarinig ko po, ayon sa ibang mga, alam niyo na, balita, nag-request po itong si BP Sara. Mga bandang October pa yata or November. Na actually, galing mismo kay BP Sara na ang talagang nire-request niyang amount was 200 plus. 200 plus million pesos. But ang ibinigay sa kanya ni BBM was 125 million. At ibinigay ito, teka muna, ni-request yata ng October or November, ibinigay December 13. So, ang malaking tanong din bakit natagalan kung bibigyan? Sinadya ba talaga ni BBM na ibigay ng December na kung kailan patapos na yung taon? Magagastos pa ba yun? Pero ayun nga, nagastos nga nawala Saan dinala? Ngayon, ang isang tanong yun, sa parte yun ni BBM. Bakit ibinigay ng masyado ng late? Kasi naman umupo sila, di ba? July. Pero nag-request yata bandang October. Ang tanong ko, bakit magre-request na patapos na nga ang taon? Hindi ba't mayroon ng nakalaang budget para sa 2023? Pinag-usapan na yun. Even during pa yun sa early part of 2022 kung saan yung administrasyon pa yun ng kanyang ama. May nakalaan ng budget for the following year. Bakit kailangan manghingi pa? Yan ang isang tanong. At ngayon nga, kaya nagka-gulo-gulo dahil naubos, it's either ginastos or diniposito o itinago, whatever. Kasi hindi maipaliwanag nga kung saan ginastos. Ang sabi naman ng ama, hindi naman daw ginastos. O kung hindi ginastos, di ibalik. Ganun kasimple. The fact na hindi maipaliwanag, nawawala ang pera, natural, anong iisipin ng mga tao? Ibinulsa. Yun lang yun. Come on. Let's not be stupid. Now, yung iba pang mga binanggit niya, hindi ko lang talaga kasi na-take note
yung panahon daw ni Pangulong Duterte, siya at ang mga DDS, actually mga maka-Duterte sila, na sabi nga niya, including Maharlika and other mga DDS, sila daw, kahit na Duterte supporters, pag mali, pinupuna nila. Well and good. Maganda yun. Hindi bulag. Pero, magaganda naman yung ibang sinabi niya. Pero ang hindi ko po nagustuhan doon, sa lahat ng sinabi niya, ay yung tawagin niyang halang ang kaluluwa ng mga Marcos at Romualdez. Ang Marcos at Romualdez, halang daw ang kaluluwa. Medyo nagpanting yung tenga ko doon Well, sa opinion niya yon, baka mayroon po siyang proof or mga dahilan kung bakit niya tinawag na halangang kaluluwa ng mga Marcos at Romualdez. Now, you are a Duterte supporter. Sabi mo, kapag mali, pinupuna mo. Pag okay. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Sasot, itong tungkol sa pagiging pro-China ng iyong iniidolo na Tatay Digong, tama ba yon? Sana pinupuna mo ang kanyang pagiging pro-China at yung kanyang pagpapabaya during his term, pagpapabaya na yung teritoryo natin ay muntik ng maagaw. Oy, naagaw na nga Di ba yung ilang isla ba ang naagaw ng China during his term? Di ba doon yun nangyari yung pagpapagawa ng inumpisahan niya tayo sa panahon ni Pinoy, yung pagpagawa yung sa Mischief Reef, yung ginawang artificial islands na ginawang base militar. Kung inumpisahan yon sa panahon ni Pinoy, bakit wala siyang ginawa na ipatigil? Hanggang sa ngayon, bago siya umalis sa pwesto, tapos na, functioning na yung base militar ng China. At yung ginawa niyang mga extrajudicial killing, yung madugong drug war, tama ba yon, Mr. Sasot? Sana pinupuna mo yun. Well, sabi mo naman, yung pamamahala ng ama ni BP Sara, maraming tama, maraming mali. Hindi raw tapos. Usually naman kasi sa 6 years lahat ng programa mo ay talagang hindi matatapos. Napakaigsi Dapat kasi at least 10 years with re-election. Opinion ko po yun. Kasi ang 6 years po ay talagang bitin. Pero naman po, kung kagaya din lang ni Mr. Duterte, ang Pangulo, mas maigi na po na maigsi. Mas maganda pa nga napaigsi. Mas maganda pa nga na hindi siya naging Pangulo. Dahil nung naging Pangulo siya, napahamak ng husto ang bansa natin. At yung mga anomalya ni Duterte, pinupuna mo ba? Ang pinupuna mo sa ngayon, itong laman, ang main topic ng iyong monologue, is yung anomalya ng mga kongresista. Yung mga budget dyan. Which is, ngayon lang ba yan nangyari? Hindi naman Ever since na ipinanganak ang politika, lalo dito sa Pilipinas, ay talagang talamak ang anomalya. Bakit parang pinipinpoint mo lang ngayon itong leadership ni Martin Romualdez? Hindi ko kinakampihan si Martin Romualdez Ang tinatanong ko, bakit init na init ka ngayon sa Kongreso? Sabi mo, ngayon mo lang kasi nalaman.
Come on. Talaga? O baka naman ngayon mo lang dinidikdik ang Kongreso dahil nga pet mo si Sara at kinakalaban nila Kesyo. Actually, hindi naman kinakalaban pinag-iinitan daw si Sara. Hindi pinag-iinitan. Ginagawa lang nila yung tama na yung confidential fund, the request ni Sara Duterte, ay kailangang ilagay sa dapat paglagyan. Di ba? Kalukuhan. Maniwala sa'yo na ngayon mo lang alam ang mga anomalya. International relations expert? Ngayon lang alam na maanomalya pala ang Kongreso? Kamo naman. Para nakakaloko Excuse me. Tapos galit kayo sa mga nang pupuna. Ako nga magtanong sa iyo, kasi nagsasalita ka dyan sa monolog mo, para bang akala mo sino kang mapagmahal sa bayan? May paiyak-iyak ka pa. Kesyo yung lahat tayo nanumpa sa watawat. Yung pambansang ay panatang makabayan. Ikaw ang tanungin ko, makabayan ka nga ba talaga? O bakit ka pinadalhan ng letters of encouragement? Siguro na natukoy ka na, di ba tinukoy na? Inaalam kung sino-sino ang mga pro-China Pilipinos, mga taksel, makapili. Isa ka dun, di ba? Pwede ba? Kung magsalita kayo, parang napaka-demonyo nitong Romualdez Marcos, Sino kaya mas demonyo? Bakit hindi mo ikumpara itong nakaraang administrasyon at saka yung administrasyon sa ngayon? Kailan ba nawalan ng anomalya ang gobyerno? Kailan ba nawalan ng magnanakaw? Mahirap dito sa mga anti-Marcos na to Lahat na, pati yung may isang vlogger pa dyan na sikat na sinusubaybayan ko sana, pero pag ang tingin talaga dun sa Marcos Sr. magnanakaw Pwede ba? Matatalino kayong tao, pero porque galit kayo sa wala na kayo ibang nakita kundi yung sama. Kesyo yung nung umalis daw si Apo Lakay sa pwesto, nung naalis, ang iniwan daw na utang is 27 billion. Sa totoo lang, mali pa nga yun. 29 billion. At lahat daw yun ninakaw? Excuse me. Ang tanga-tanga naman itong vlogger na ito. Ang tali-talino. Ang galing-galing na tao. Pero kung ituring si Marcos Sr. magnanakaw talaga. Ibig mo sabihin, lahat daw ninakaw, binulsa daw yung 27 billion. Sa pagkakaalam ko, 29 billion ang naging utang. O, ibig sabihin ba, sa 29 billion, 2 billion lang ang ginasto sa mga proyekto? Yung 27 ang ibinulsa? Excuse me. Porque galit kayo sa Marcos, kasi palibhasa, mga communist sympathizers ang mga ito, doon nyo po mapapansin, mahahalata, ang communist sympathizer, pag ito ay talagang nasusuklam doon sa Marcos. Galing-galingan, pero napanting talaga tenga ko pag tinatawag ninyong magnanakaw ang Marcos. Hindi totoo yon. Buhay na ako noon. 20 years. 20 years sa kanyang pwesto. Nakautang ng 29 billion. Pero tingnan mo naman ang mga proyektong ginawa. Kayong mga anti-Marcos kayo, bulag kayo sa mga magagandang ginawa nung Marcos Sr. At pati na yung anak, dinadamay nyo na.
Hindi nyo nakikita yung mga proyektong ginawa. Kung hindi nga lang po tinanggal si Marcos Sr. sa panahong ito, itong buong kapuluan ng Pilipinas, puno na ito ng mga railway. Lahat na kailangan ng isang lipunan, nandiyan dyan na sana. Nung time ni Marcos Sr., doon po nangyari yung from Luzon to Mindanao, hanggang Davao yan eh. Yung Pan-Philippine Highway, yung South Road na tinatawag, mula Ilocos hanggang Davao. Tuhog yan, mula Luzon hanggang Mindanao. Mga ospital, lahat. Ang daming ginawa. Tapos sasabihin nyo, ninakaw? Tingnan mo nga yung mga sumunod na mga presidente, nangutang din. Nangutang sa World Bank, sa IMF, pero ano mga proyekto ang ginawa? Meron ba? Hindi kaya yun ang nagdakaw ng mga inutang? Excuse me. Ngayon ito si Sasot, akala mo magsalita, akala mo si napakagaling. Ay, oo naman, magaling yan eh. Matalino, oo, saludo ako. Naniniwala ako matalino. Hindi naman yan makakapag-aral sa abroad kung hindi yan matalino. Kaso kamo, ang talino ay ginagamit sa pagiging taksil sa bayan. Diba? Diba pro-China ka? Sasot? Tapos kung magsalita, akala mo kung sinong napakagaling. Yang iniidolo mong mga Duterte, dyan lang makikita kung anong klaseng tao ka. Kapag ikaw ay umiidolo dyan sa mag-amang Duterte, dyan lang makikita kung ano kang klaseng tao. Do I need to explain why? Use your head. Mga kababayan, hanggang dyan lang po. Gusto ko lang po na ilabas yung inis ko doon sa monologue na yun ni Mr. Rogando Sasot. Okay? Binanggit pa niya doon yung mga kinol pa niya yung mga vloggers na tinitira daw siya. Oh, Christianis Guerra, tinawag ka. Okay, mga kababayan, hanggang dito lang. Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace!